Magandang araw! Araw na naman ng linggo, kaya araw para sa ating Sunday School, araw para sa Panginoon. Alam ko lahat ng bata sa Sunday School ay laging handa upang magpuri, magpasalamat at makinig sa salita ng Diyos. Kaya nga, tayo mga bata ay magsimula na sa panalangin. Kausapin natin ang ating Diyos sa ating panalangin. Tayo ay manalangin, tayo ay yumuko, pumikit at magsimulang manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa bagong linggo at sa bagong araw na ibinigay mo sa amin upang makarinig muli ng inyong salita. Panginoon, dalangin po namin na kami inyong tulungan ng inyong Espiritu Santo upang maintindihan at maunawaan ang inyong sasabihin sa inyong salita. Gayun din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang magbabahagi ng inyong mensahe, si Teacher Shane, na bigyan niyo siya ng karunungan at kaalaman upang maibahagi ang mga ito. Panginoon, bigyan niyo po kami ng mga puso, mga tenga at mga isipan na handang makinig at umunawa ng inyong salita. Bigyan niyo rin po kami ng kagalakan sa aming mga puso sa pagpuri at pagsamba sa inyong pangalan. Panginoon, patuloy niyo po kaming pag-ingatan at patuloy niyo rin po kaming gabayan sa lahat ng oras. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman ay umawit ng papuri para sa Diyos, mga bata. Tumayo tayo lahat. Sabayan natin ang ating sayaw at mga awitin para sa Diyos. Lahat ay sasayaw at aawit. Only one way to get to heaven. Jesus is the only way. Jesus is the only way. One way to live with God forever. Jesus is the only way. Jesus is the only way. No other way, no other way, no other way, no other way, no other way to go.
maaari na tayong umpo. Oras naman para sa ating memory verse. Ay tuturo sa atin ngayon ni Teacher Dana ang ating memory verse. Pakinggan natin mabuti at kabisaduhin natin ang ating memory verse. Hello mga bata, bagong memory verse para sa linggong ito. Ngunit bago ang lahat, mayroon lamang akong gustong ipagawa sa inyo. Mga bata, maaari nyo bang ipikit ang iyong mga mata? Nakapikit na ba? Ngayon bibilang ako ng 3 at pagkatapos ay maaari na kayong dumilat. 1, 2, 3. Katulad nitong nasa screen, alam ko na ang lahat ay tanging kulay itim lamang ang nakita. Pero nung kayo na ay dumilat, hindi na madilim, hindi ba? Dahil meron na liwanag na nanggagaling sa inyong ilaw sa bahay o kaya sa liwanag na nagmumula sa araw upang makita ninyo ang mga nasa paligid ninyo. Alam nyo ba na mayroon ding ilaw na nagbibigay ng liwanag ang sinasabi sa Biblia? Sabay-sabay natin itong alamin mula sa ating memory verse ngayon. Basahin natin 1:8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." 1:8 verse 12. Mga bata, lahat tayo ay pinanganak sa kadiliman ng ating kasalanan. Kasalanan ay katulad lamang ng kadiliman dahil binubulag ka nito mula sa katotohanan at pinapanatili kang hiwalay sa Diyos. Ngunit merong isa na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag mula sa kadilimang ito. At sino nga siya mga bata? Siya ay si Jesus. Nakasulat sa ating memory verse, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang ating ilaw mula sa kadiliman ng ating mga kasalanan. Siya ay naparito upang magbigay ng liwanag sa atin. Kinuha niya ang parusa para sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan nito, tayo ay maaari nang makalapit sa Diyos at maalis ang ating mga kasalanan. Mga bata, tandaan natin na ang mga hindi tumatanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas ay lumalakad sa kadiliman. Ngunit kapag pinili mong sundin si Jesus sa iyong buhay at naniniwala ka na siya ang nangligtas sa iyo mula sa kasalanan, siya ay darating upang manirahan sa iyo. At upang makabisado natin ang ating memory verse, may nilagay akong klase ng exercise sa gilid sa itaas at gagayahin ninyo yung exercise na iyon. At kapag may lumabas na word na freeze, kayo ay hinto at magsisimula ng basayan ng memory verse. Uulitin ko mga bata, hihinto lamang kayo sa pag-exercise kapag may lumabas na freeze sa itaas. Handa na ba? Para sa una, gayahin ninyo ang nasa itaas. Ginagawa nyo ba? Freeze. Basahin nating lahat. 1:8 verse 12. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na nalakad sa kadiliman." 1:8 verse 12. Susunod naman, stretch ninyo ang inyong dalawang kamay sa gilid at ipaikot. Freeze. 1:8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." 1:8 verse 12. At sa panghuli,
freeze. 1:8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." 1:8 verse 12. Kabisado na ba? Mga bata, muli nating basahin. 1:8 verse 12. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." 1:8 verse 12. At para naman sa mga maliliit na bata na nasa preschool pa lamang, ito naman ang para sa kanila. Sabay-sabay nga nating basahin. 1:8 verse 12. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. 1:8 verse 12. Huwag nating kalimutan na mag-video at isend sa ating group chat sa Messenger. Maaari rin kayong humingi ng tulong kung kayo ay nahihirapan na mag-video o mag-send sa Messenger. Yun lamang mga bata. Salamat sa pakikinig. Bago tayo magpatuloy sa ating mga aralin, alalahanin natin ang ating mga announcement. Pakinggan ninyo si Teacher Jonel. Magandang umaga mga bata. Para sa ating announcement, tayo ay sumali sa ating Sunday School tuwing linggo at para sa ating pag-iingat, sa bahay na lamang muna tayo mag-Sunday School. Huwag nating kalimutang isend ang ating memory verse at gawin ng paper activities. Pwede tayong magpatulong sa ating mga magulang at sa ating mga teachers. Para sa ating Bible reading assignment, basahin ng 2 Timoteo chapter 3 verse 10 to chapter 4 verse 8 at 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 to chapter 5 verse 11. Isulat ang iyong pangalan sa ating group chat pagkatapos magbasa. Yun lamang mga bata. See you! Thank you, Teacher Dana and Teacher Jonel, para sa memory verse at sa announcement. Ngayon naman, oras na para sa ating lesson. Tayo ay makikinig ng mensahe at salita mula sa Diyos mga bata. Kaya nga, buksan natin ang ating mga tenga, ang ating mga isip, at ang ating bibig ay itahimik muna natin. Ituon natin ang ating sarili sa ituturo sa atin ng Panginoon. Hindi ba nung nakaraang linggo, nakilala natin si Jesus? Naalala niyo ba kung sino siya? Sinabi natin na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kilalanin natin si Jesus sa ating kwento ngayon. Ang ating kwento ay mababasa natin mula sa Biblia sa Aklat ng Lucas, chapter 18, verse 31 to 43. Mga bata, ano kaya sa palagay mo ang pakiramdam ng mabuhay sa dilim? Ibig sabihin, ang isang taong walang kakayahang makakita. Alam natin na hindi ito madali. Paano kung ang taong ito, simula pa siya ay ipanganak, siya na ay hindi nakakakita ng anumang liwanag? Mababasa natin ang tungkol sa isang tao na nakatira sa Jericho. Napakagandang lugar ng Jericho dahil maraming halaman, bulaklak, at mga puno. Habang ang lalaki sa ating kwento ay nakaupo sa ilalim ng mainit na araw. Alam mo ba, kahit na ang lahat sa kanyang paligid ay napakaganda, ito ay hindi niya nakikita sapagkat siya ay isang bulag. Para sa kanya, ganito ang itsura ng mundo. Napakadilim. Walang anumang liwanag ang kanyang nakikita. Alam mo ba mga bata na ikaw, ako,
at lahat ng tao ay nabubuhay din sa isa pang uri ng kadiliman. Halimbawa na lang, naririnig ko sa aking paligid ang mga batang nagmumura o di kaya sumasagot sa kanilang mga magulang. Minsan pa ay nagsisinungaling at nakikipag-away, nananakit, nabunot, nandadaya pa sa module. At ikaw rin ay nagagawa mo ang mga bagay na ito. Kaya nga, kahit ikaw ay nakakakita, ang ganitong uri ng pamumuhay ay buhay sa kadiliman, katulad ng nakikita mo sa screen. Ang mga bagay na ginagawa natin laban sa Diyos ay itinuturing na kadiliman ayon sa Biblia. Mababasa natin sa Roma chapter 3 verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid kahit isa. Ibig sabihin, lahat ng tao ay nagkasala at nabubuhay sa kadiliman. At alam mo ba, ang kadiliman sa iyong buhay ay mas malala pa kaysa sa pagiging bulag. Sa ating kwento, nakilala nga natin si Bartimeo. Siya ay araw-araw na namamalimos sa Jericho, sa gilid ng daan. Hindi man gusto ni Bartimeo ang maging palaboy o ang malimos, wala siyang magagawang ibang trabaho kundi ito. Kaya nga, araw-araw sa maduming daan, siya ay namamalimos. Pero buti na lang, si Bartimeo, may ilan siyang mga kaibigan na bumibisita at tumutulong sa kanya. Ilan nga sa mga kaibigan ni Bartimeo ang nagpunta sa kanya at sinabi nila ang tungkol kay Jesus. Si Jesus, pinakain niya ang 5,000. Pinagaling niya ang mga may sakit, nakarinig ang mga walang pandinig, ang mga bibi ay nakapagsalita, maging ang mga pilay ay nakalakad. At hindi lang yun, nabuhay din niya, pati ang patay na. Narinig nga ito ni Bartimeo at ito ay natanim sa kanyang isipan na si Jesus ay nakakagawa ng mga himala. Si Bartimeo nga ay nananatili sa kadiliman dahil siya ay walang paningin. Naawa ka ba sa kanya? Pero tandaan mo na ikaw man ay mayroon ding kadiliman sa iyong buhay. At ano nga ito? Ito ay ang kasalanan. Nais ng Diyos na mag-alala ka at matakot ka sa iyong kadiliman na kasalanan, sapagkat ang kasalanan ang magpapahiwalay sa iyo sa Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay banal at walang kasalanan. Siya ay mabuti. Basahin nga natin ang itinuturo ng Biblia. Basahin nga ng lahat ng mga lalaki. Unang Juan 1:5. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ibig sabihin mga bata, hindi maaari ang kasalanan sa Diyos at nararapat niya lamang na parusahan ang kasalanan dahil siya ay matuwid at banal. Naunawaan mo ba na higit sa problema ni Bartimeo na kadiliman ay ang ating problema sa kasalanan? Si Jesus naman, sa panahong iyon mga bata ay naglalakbay patungo sa Jerusalem. Kasama niya ang kanyang mga alagad. At makikita mo sa larawan na ang kanyang mga alagad ay parang nalulungkot, nagtataka, naguguluhan. Ito ay dahil sa sinabi sa kanila ni Jesus habang sila ay papunta sa Jerusalem. Sinabi ni Jesus, "Pupunta tayo sa Jerusalem at dooy matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil,
kukutyain, hahamakin at tuturaan. Siya'y hahagupitin at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ito nga ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Mga bata, hindi katulad ko, hindi katulad mo, hindi katulad ni Bartimeo. Si Jesus ay malayo sa kadiliman, sapagkat siya ay nabuhay ng banal. Kaya nga naguluhan ang kanyang mga alagad nang sinabi niya ang tungkol sa kanyang kamatayan. Ngunit ito ang plano ng Diyos na ang kanyang anak na si Jesus ay mamatay at mag-alay ng kanyang buhay para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya nga, kahit pa tayo ay nasa kadiliman ng ating buhay, minahal na tayo ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang siya ang magbayad ng parusa para sa ating mga kasalanan. Ito nga ang sinasabi ng Biblia, basahin naman ng mga babae. Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, nung si Jesus ay ipako sa krus at namatay, inalis niya ang kadiliman sa iyong buhay. At ginawa niya ito upang ikaw ay ilapit sa Diyos. At nagawa niya ang lahat ng ito dahil siya ay muling nabuhay at siya ngayon ay buhay magpakailanman. At habang patungo si Jesus sa Jerusalem, madadaanan niya ang lugar ng Jericho. Sino nga ang nakilala natin na nandoon? Tama, naroon nga at namamalimos si Bartimeo. Narinig ni Bartimeo na nagkakagulo ang mga tao, kaya tinanong niya, ano ang nangyayari? Sinabi ng ilan, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sa sobrang dami ng tao, pwede siyang hindi makita ni Jesus, hindi ba? Kaya nga, si Bartimeo ay sumigaw ng malakas, Jesus! Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ngunit sinaway siya ng mga taong nasa unahan. Pero lalo pa siyang sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Si Bartimeo, hindi niya hinayaan ang sinuman na pigilan siya na lumapit kay Jesus. Sa halip, lalo niya pang nilakas ang kanyang pagtawag kay Jesus. Mga bata, siguro meron ding pumipigil sa iyo na huwag magtiwala kay Jesus at huwag lumapit kay Jesus. Siguro sinasabi ng ilan, huwag ka nang maniwala dyan. Huwag ka na mag-Sunday school. Bata ka pa naman, maglaro ka na lang. At siguro marami pang iba. Bata, huwag mong hayaang pigilan kanino man. Kung nais mong maalis ang iyong kadiliman, si Jesus lamang ang makakatulong sa iyo. Dahil katulad ni Bartimeo, si Jesus lamang ang ating pag-asa. Narinig nga ni Jesus ang pagtawag ni Bartimeo, kaya hinayaan niyang lumapit sa kanya ito. Mahal ni Jesus si Bartimeo at syempre mahal ka din ng Diyos. Tumigil nga si Jesus doon at pinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli, sagot niya. Ikaw din ay tinatanong ni Jesus ngayon. Nais mo bang maalis ang kadiliman sa iyong buhay? Hingin mo ang tulong ng Diyos. Hingiin mo ang tulong ni Jesus. At katulad nga ng hiniling ni Bartimeo, sinabi ni Jesus, makakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magkaroon ng liwanag. Nakita niya na ang mga tao sa kanyang paligid, ang mga kulay, ang kanyang kapaligiran, at higit sa lahat, nakita niya ang muka ng Panginoong Hesus na nagpagaling sa kanya. Si Bartimeo nga ay masayang masaya at siya ay nagpasalamat kay Jesus at siya rin ay nagpuri sa Diyos. Mga bata, katulad ni Bartimeo, ang iyong kadiliman ay inalis din ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ni Jesus. Naalala niyo pa ba ang sinasabi sa ating memory verse? Sabi sa Juan 8:12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Juan 8:12. Naintindihan mo ba na kapag si Jesus ay nasa iyong buhay, pumasok na siya sa iyong puso at ikaw ay sumampalataya sa Kanya, ang kadiliman ay mawawala dahil ikaw na ay mabubuhay sa liwanag. Kung ikaw man ay nagkakasala, maaari kang humingi ng tawad sa Diyos at pasalamatan mo rin si Jesus sa Kanyang ginawa para sa iyo. At kung si Jesus ay nasa iyong buhay, ikaw na ay lalakad sa liwanag. Ibig sabihin, ang iyong buhay ay magbabago kapag hinayaan mong tulungan ka ni Jesus na sumunod sa Kanya. Ikaw ba nais mong lumakad sa liwanag? Alalahanin ulit natin ang ating memory verse. Juan 8:12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Juan 8:12. Si Jesus nga mga bata ang ilaw ng sanlibutan. O sa English, sinabi ni Jesus, "I am the light of the world." Sumampalataya ka kay Jesus at ikaw ay magkakaroon ng liwanag sa iyong buhay at hindi na mananatili sa kadiliman o sa kasalanan. Pasalamatan natin ang Diyos, pasalamatan natin si Jesus, pasalamatan natin si Jesus dahil sa Kanyang ginawa para sa atin. Mga bata, nakilala na naman natin si Jesus, hindi ba? Sa susunod na linggo ay kikilalanin pa natin kung sino siya sa ating buhay. Sa ngayon, dito na muna tayo magtatapos. Magtapos tayo sa panalangin. Mga bata, tumahimik muna muli tayo at kausapin ng Diyos sa panalangin. Tayo ay yumuko, pumikit at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga aral, kalakasan at sa kaligtasan na iyong patuloy na binibigay sa amin sa araw-araw. Maraming salamat sa iyong Espiritu Santo na tumulong sa amin upang mas maintindihan ang iyong salita. Maraming salamat po dahil binigyan mo kami ng liwanag sa aming buhay. Salamat po sa iyong tulong at liwanag upang kami ay makabalik sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay tuluyang magtiwala, sumunod sa iyo, at patuloy na lumago ang aming pananampalataya. Alisin mo po, Jesus, ang kadiliman ng aming mga kasalanan. Tulungan mo kami ilalahanin na ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ang sinong sumusunod sa inyo ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na muling lalakad sa kadiliman. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga aral na aming natutunan ay hindi namin malimutan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sino nga si Jesus? Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. He is the light
of the world. Mga bata, huwag kalimutan sagutan ang inyong paper activity. Gawin niyo lahat at isend ang inyong memory verse. At mga bata, sa darating na Sabado, magsisend ako ng link para sa ating Google Meet. Kung kaya mong makasali, pwede kang sumali. Kung hindi naman, okay lang din. Tayo lang ay mag-review sa ating mga natutunan sa Sunday School. See you next Sunday at sa Sabado mga bata. Paalam!